We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning! May aga bugtaw na. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sa Martes, September 5, 2023. Subong adlaw ang umpisa sang National Teachers Month. Ma'am Sir, ganihatagan taman sang tion nga talupang doon. Kag syempre pasalamatan ang aton mga pinalangga nga mga maestra. Ma'am kag Sir, sa sakripisyo nila para kita ang maedukar. Hibalon tanaw mga nagapanguna ang mga balita sa Western Visayas. Ako nyo kapuso Eden Prietos, live na live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Dala sa gapon namon ang madalag ko nga mga balita at impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bawat local news matters. Mga puso, tutok na kayari ng mga pinakaulihi nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Mga puso, epektibo subong adlaw September 5 ang price ceiling para sa bugas sa merkado. Ini ang kaangot sa approval ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa joint recommendation sa Department of Agriculture kag Department of Trade and Industry nga nagalimit sa presyo sa regular milled rice sa 41 pesos. Samtang well-milled naman rice o kung well-milled nga bugas naman ang ara sa 45 pesos ang presyo. Apang inigatikang sang gobyerno ang nagtuga naman sa kahangawa sa pila ka mga mangunguma. Posible kuno magnubo man ang farm gate prices ang humay. Ang mga negosyante magasunod sa mando apang kaperdihan kuno resulta sini sa ila bangod mahal ang ila kuha sang stocks. Mabugat nga penalidad ang nagahulat sa mga retailer nga hindi magpatuman sa price ceiling nga mando. Sumugod-subong adlaw, magamonitor sa presyohanay ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry kag mga nakalain-lain nga local government unit. Ang DTI-6 wala pa sang nabaton nga guidelines na gikan sa ila central office. May epekto kung impose nila ang kuan sa nga presidente nga 41 to 45 kaya ang iba namon sila nga bugas mahal pa nga makal. So siguro makomply kami sa nasang 41 to 45 kung ang amon kumpara sa mga warehouse nga dalangko nga mga trader kung nubo man kag makakompete sa 45 nga makagnansya man kami bisan gamay lang. Mapuso, Iloilo City Comelec, wala sang matumod nga barangay nga tuman ang political rivalry. Apang may pila ka mga barangay nga makabig balantayan sining eleksyon. John Sala nakatutok. Halin sa reklamo sang hindi organisado nga pag-file sang COC sa unang adlaw sang Lunes. Tubtob sa matawhay nga pila sa mga naghingagaw sang Sabado. Sa datos ang Iloilo City Comelec yara sa 6,760 ka mga certificate of candidacy ang ilan nabaton apang hindi pa inipinal bangot iga-verify pa sa opisina ang mga ginpasa nga COC. May tendency pero gamay lang ina basi wala may na miss out na miss look kay simpre gabi ito ang last day usual na naton nga experience kami miss look may tendency ina. Hugot nga bantayan sang Comelec ang premature campaigning. Hindi na sila mag-conduct sang mga pulong-pulong nga nagakampanya sila because this will be considered as premature campaigning. Opisyal nga mag-uumpisa ang campaign period Oktubre 19 tubto 28. October 30 naman ang adlaw sang eleksyon. Wala man sang may namonitor ang Iloilo City Comelec nga may mga barangay nga makabig may intense political rivalry. Apang mayara sang ginatawag barangays to watch out for o kung balantayan bangod man sa mga pinasahi nga magakontrahanay. Masadya lang pero hindi mainit. Kay isa da ang Barangay Boulevard Molo mag-utod ang kontrahanay pero hindi man naguro mag-abot nga magagamit na sila sa mga tinuga nga maka-impluwensya sang resulta sang eleksyon. Ang consolidated COC ang iga-turnover sang City Comelec sa regional office. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.
Pila ka mo magrinabotanay. Samtang kakulang sa mga manunudlo kaghulot classrooms ang ginapangatubang sa Bacolod City National High School sa pagbukas ng klase sa pangpubliko ng mga bulutuan sa Bacolod City kahapon Lunes. May ginabulubanta 1,000 ka late enrollees na nagahingagaw pa. Kung makumpleto ng enrollment process, magasaka ng populasyon sa eskwelahan sa 8,000 kag ini nga numero ang kinahanglan paigoon sa 120 lang ka mga hulot klasihan. Sa reports ng DepEd Division of Bacolod City ginabulubanta, 10,000 ka late enrollees ang ginapaabot pa nga makahingagaw pa-enroll. Ginapanugyanan man ang mga bulutuan nga batunon ang tanan nga magapa-enroll apisar late ang maine. Despite nga we do not want them nga hindi pagbatunon, kulang ang teacher, no? Te ginaduwa na ganin atong ka-shifting. Oh, good luck! Mga puso, umpisa kay na sa kagahon, panibago naman nga pagsaka sa presyo sang gatong ang ginpatuman sang mga oil company sa Pilipinas. Piso kag 20 sentimos ang ginsaka sa presyo sang kada litro sang diesel. Piso kag 10 sentimos naman ang saka sa kada litro sang kerosene. Ang gasolina nagsaka man sang 50 sentimos. Base sa DOE, ang pagsaka sa presyo ang ikasyam na kasunod-sunod nga semana sa diesel kag kerosene kag ikawalo naman sa gasolina. Madugo nga weekend, duha ka persona patay sa separado nga insidente sang pagpangtiro sa Bacolod City. Yaring balita. Patal nga pila sa agdang, gitunaan sang matayon sang LGBTQ member nga si Jury Orario. Ang gintiro sang wala pa makilalaan nga suspect sa isa ka subdivision sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sunod sa kapulisan, may nabatyaan ang mga residente nga lupok sang pusil sa lugar antes sa sapwa ng biktima. Ginkumpirma Manila nga isa ini ka drug personality kag anay empleyado sang LGU. Determine pa na namo no kung ano sa kaklase no kay ti wala taga-dara daw sa pro gasalo sa ilo sa barangay mo. Determine pa na namon kung anong imbulbado gid nga dalong imbulbado sa droga. Ginatutugan subong sang BCPO ang makaupod sa biktima ante siya gintiro. Wala pa man sa klarong motibo nga ginasundan ang kapulisan. Samtang, ginkakibot sa mga residente sa Barangay 35 ang pagkasapo sang dugon nga lawas ni Hermenegildo Operiano sakay sa motorsiklo. Ulihin na tukiban nga may pilas inisang pagkaluthang sa lawas. Ginkumpirma sa BCPO nga anang inipreso kag ginakabi nga gabunan nga kawatan sa lugar. Kaluwap man naton sa family kag sila man mismo naghambal sa aton nga ining ilahimata is bago lang nakagwa sa prisuhan for kaso nga biri sa area man sa Station 1. Gindala pa sa Regional Hospital sa Operiano apang ginbawian man ini sa kabuhi. Ginahikot na subong sa pamilya ang bangkay sa biktima. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Papusa resada sang Day Vincent Prieto kag Nicole Gillargan nga lunsay high value individuals kag street level individual nga si Warren Gillargan sa ginkasa nga drug bypass operation sa Barangay Herreos, La Paz, Iloilo City. Nakuha sa mga subject ang 31 ka sachet sa suspected shabu nga nagabalor sang 1,054,000 pesos. Ang mga naresto nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga puso, wala pa, isa kaadlaw matapos makagwa sa Park and Philippine Area of Responsibility si Bagyo Hana. Are, may nagsugod na gilayon o kung may nagsunod na gilayon sa iya nga malain na panahon kahapon kag subong. Isa na ini ka tropical depression. Ginatawag ini nga Bagyo Ineng. Nakitaan sa Pag-asa si Bagyo Ineng 925 kilometers na silangan sa extreme northern Luzon. Dalaan ni Ineng ang hangin nga nagrabot sang ang kabaskugon sa 45 kilometers per hour. Wala sang nabata ka tropical cyclone with signal sa bisan di naman gabahin sa pungsod. Bangod pa norteng direksyon sa bagyo, posible nga makagwa na ini sa par buwas base sa forecast sang track ng Pag-asa. Usuyon sining direksyon padulong sa pungsod Japan. Sa piyak sini mga kapugso, magapaulan sa Batanes, Cagayan kay Isabela, ang trough o extension ni Bagyo Ineng. Ginababasgog man sa bagyo ang hangin habagat nga nagapaulan sa gihapon sa pilakabahin sang pungsod.
mangin mabalod kag delikado sa mga magagmay nga sakyan pandagat ang magpalawod sa kadagatan nga sakop sa Ilocos Region. Cagayan Valley, Zambales, Bataan, Mimaropa Region, Antique, Patiman sa Mayaklan. Sa mga galauman ng pag-ulan sa pinakabahin sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, kag Zamboanga Peninsula. Base na mga kapuso sa rainfall forecast sa Metro Weather, posible mabasog ang pag-ulan sa pinakalugar mangin alerto sa pagbaha, patiman sa landslide. Magaulan man sa pinakabahin sang pungsod karon sa hapon. Para naman sa aton nga Globe Balita, riot sang mga Eritrean nga nagahingyo sang political asylum sa Tel Aviv, Israel, gintunaan sang kasamaran sa kapin-10 ka persona. Samtang pagpalong sa wildfire sa isa ka national park sa Greece, ginatutukan sa mga firefighters. Nakatutok, Julius Bilacol. Ginatunan subong sang gobyerno sang Israel ang pagdeport sa mga Eritrean nga natalahig sa ginatawag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga riot natuhoy sa politika sa Southern Tel Aviv. Ang insidente nagluntad sa selebrasyon sang Eritrea Day sa tunga sa mga supporters ng gobyerno kag mga kasumpong ni President Isaias Afwerki. Hindi magnubo sa isa kagatos katawang na samaran sa ginagamo. May masubra 25,000 ka mga Eritrean nga nag-estar sa Israel sa paglaom nga sila ang makabaton sa political asylum. Todo subong ang pagtingwa sa mga firefighter nga matap na ang paglaptas ang kalayo nga nagalamon sa Dadja National Park sa Greece nga ginakabig subong nga pinakamamamatay nga sunog sa Europe. Ang mga wildfire sa northeastern region sang Evros ang gintunaan sang kamatayon sang 20 na ka mga tawo. Pagkalaguba sa mga pamalay kag palangabuhian kag pagkatupok sang kagulangan. Kinaanda na sa Greece ang wildfire sa tiyon sa summer. Apang suno sa gobyerno, ang climate change ang nagpalala sini subong nga tuig. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa masobra 98,000 ka yes votes, nakuha sang Seneco kag sang Prime Electric Holdings Incorporated ang kadalagan sa ginaduso sining nga joint venture agreement. Ini matapos malapawan sang yes votes ang kinahanglanon nga 89,000 plus 1 nga mga boto. Ang nabilin ganing iduha kadlaw nga schedule sang plebisito ginkansela na lang. Sa karon nga nakuha na ang pulso sang member consumer owners, ano na bala ang masunod sa plano? Mga puso sa karon nga nakalusot na ang JVA o Joint Venture Agreement sa mga member consumer owners ng Seneco. Dalayo na bala ang pagbago sang tagdumalahan sang kooperatiba kung base ba mga lot naman lang gyapon ulota. Ini nga aton hibalon sa Spotlight. Debatihan na naman kung ano bala matabo sa Seneco o Central Negros Electric Cooperative. First part pa lang no, pabuto naton ang ikaduha nga bahin. With us this morning sa aton nga programa, ang spokesperson tagpamaba sang PHI o Prime Electric Holdings Incorporated, Mr. Jonathan Cabrera. Sir, good morning, congratulations. How are you? Kamusta? Okay lang, good morning no, Sir, sa aton nga mga viewers. Gusto ko mahibaluan, kamusta ang feeling nga nangin madinalagon ang inyong grupo agud isulong ining kontrobersyal nga JVA Joint Venture Agreement sa tunga sang grupo ninyo PHI pagkatapos sang Seneco? Malipayon kag excited kami no ang iproseso ang next level sang sining partnership ang transition kag ang pag-apply sang franchise sa Congress para sa joint venture company for the next 25 years nga franchise.
Sir, nangin mabudlay nga labuton at first ining 50% plus 1 nga threshold. At first no 190,000 plus nga mga MCOs ang kabayan sang atong listahan gin trim down to 170. Ga-expect bala kamo at first nga malabot ginaton ining 50% plus 1 nga kung sumasamahon more than close to 90,000. It was very challenging no sa first weekend of the plebiscite sa June 24 and 25. Nakita namon ang turnout niya, and it was a blessing in disguise no nga na discover sang aton nga mga lideres kag sang NEA nga madamo sa mga nakabutang sa listahan nga dapat tanggalon na. Kami naman while they are doing the cleansing, nag-double time kami no sa massive nga information, education and communication campaign para nga mai-relay ang ining JVA sa aton nga mga member consumers. Sir, ano ginibala ang JVA? Para sa ano ni? Sisino gina makabenepisyo sini? Okay, this is a partnership no nga propose namon sa Sineco. After nga nakita namon nga ang Sineco nagakinahanglan sang bulig para nga masalbar no sa iya nga mga kautangan. Ikaduha, nakita namon nga kinahanglan na nga i-upgrade kag i-modernize no ang mga pasilidad sang Sineco. Okay. Amo nang naging motivation for us no to submit this proposal. And as to the benefits, yes, the consumers will definitely benefit. No? Kasi siyempre kung bubuan mo ni siya sang modernization program, for sure no, mag-improve gid ang facilities, ma-address nato ang mataas nga system loss, mapanaba naton. Even ang rates, masarangan naton mapanaba. Nakita na namon kiti based on our experience man no, nga nahimo sa syudad sang Iloilo. And if all those things no nga matabo, for sure the consumers will benefit. Actually, doon medyo nakulbaan ang mga kapuso naton diri sa Bacolod, sa Bago, pagkatapos sa iban pagin sa anong tanan nga franchise area nga ginalakipan sining aton nga Central Negros Electric Cooperative because of what happened sa Bacolod City Water District. Doon medyo nagapangatol kita ba sa JVA ganing pag-istoryahan. Sir, nangin mabudlay bala para baguhon, kambyuhon ang perception sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, diri sa Bacolod City, bangod sining JVA. We have prepared CAPEX, no? Okay. May pundo kami nga igabubo diri. From the day one. From day one makita nyo na ang massive no nga rehabilitations, massive upgrading sa mga facilities. And siguro naman, without elaborating it, kapag ginabayluhan mo sang bag-o, kapag gina-upgrade mo ang capacities, no? Baylo ka poste, baylo ka linya, baylo ka transformer, baylo ka kontador, siguro naman may pagbag-o kag may pagnami gina. Expected. Yeah. So amo na no. So I cannot speak on behalf of what happened no, sa Basiwa and Prime Water, but as far as we are concerned, di ka muna lang bahala maghambal kung may kinalain ba dira, no? Lauman bala namon nga sa inyo pagsulod bilang Negros Power na mabag-o na ning sitwasyon diri sa Bacolod City sa ibang nga franchise areas sa Sineco. Yes, sir. But of course, we cannot expect na inasnap overnight madula na tanan, no? That's why gina-emphasize namon subong 5 years. Ang amon niyang development and modernization program nga himuon, no? Sir, sa daso naman halong gid. Salamat. Thank you. Daso naman tamanokota. Perwisyo ang dulot sa mga pumuluyo sang napulo ka mga balay sa Barangay Cochero, Molo, Iloilo City sang pagpasirado sa dalan nga ilag ginaagyan. Bawal sinikangay nga natrap ang mga residente sa ginabugsukan sang ilang mga balay. Ang problema mga kapuso, ang alagyan ng isang private property kag ginapahanugutan man sang Office of the Building Official sang Iloilo City ang pagpakudal sini. Suno, sa barangay officials, makapilan nila kabeses ang inistorya ang tag-iya sang duta apang wala sila ginpamatian.
Nagtanyag man ang barangay nga baklo na lang duta sa diin natuon ang porsyon sa alagyan sa mga tawo apang nagpamalibad man kuno ini. Ang issue ang ginalana sa barangay officials sa Gutierrez sa Igtalupangod sa Iloilo City Urban Poor Affairs Office. Hindi man siya magapon ng pasugot. Karon ang kuha mo na temporary mintas na may nakapuyo dira. Kung pwede, ipaiwan niya lang anay kay wala pa man siya diri kuan. Kay hindi lang anay pag-isara. Kay para may in case of emergency, may maligwan na agyan ng mga tao. Porsyon sang daig sa Tigom River sa Pavia amat-amat nga nagakausmod kasunod sang pag-ulan sa nagligad niya semana. Yaring balita, yaging tutukan ni Zen Kilantang. Talalupang doon ang pagkatiphag sang porsyon sang dike sa barangay Tigom, Pavia. Nag-usmod ang semento kasunod sang paghumok sang duta. Tugas ang sige-sige nga pag-ulan, ilabi na sang nagligad nga semana. Gani nagakahangawa na ang mga residente nga naga-istar malapit sa lugar. Iktado, git kami kay kagina-nervyos ka man kung magdalo mang suba. Ite, ang mga tao nakibang sa lapit ng sa dike kag nagaluba ang dike. Pila sa mga residente ang hindi na kuno makatulog sa kabalaka nga mag-usmod ang pader nga nagasuporta agud hindi maglapaw ang tubig sa suba. Ay, hani kami katulog at maaga kay ginabantayan namon ning kuan ka tubig ang taas ka tubig. Kakululbaan gani. Ginpahayag sang Pavia MDRRMO nga ginkumpirmar sa Municipal Engineers Office nga may ginpaina nga pondo ang DPWH sa pag-rehabilitate sang dike. Gani panawagan sang pumuluyo nga kuntani mapadasig na ang pagkayo sang dike agud hindi na magdulot sang peligro, ilabi na kung maglain ng tiyempo. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Mapuso na patigayo naman sa General Assembly ang mga miyembro sa Iloilo City Multi-Purpose Cooperative. Agud mapatpat ang mga ginapahayag maanomaliya nga pag-loan sa kooperatiba sa mga anay opisyalis sini nga nagresulta sa ginapahayag kapyerdihan sang ila co-op. Suno kay Attorney Joseph Edward Areño, katapo sa City Legal Office kag tagpamuno sa Ad Hoc Committee. Padayon ang operasyon sa kooperatiba sa pihak. Sang dako ang kaperdihan, bangod sang wala pa mabayaran nga loans nga masobra 30% o 30% o kung 30% ang iya sang anay Board of Directors kag pati man mga opisyales. Dugang pa ni Attorney Areño sa approved loan sa kooperatiba nga 80 million pesos. Sa Land Bank of the Philippines, 64 million pesos pa lang ang nakuha. Ginaimbestigaran man sa Ad Hoc Committee ang ginaligar pagtago sang anay opisyales sang ila ledger o kun record sang ila loans. Pagdesisyonan sa masunod nga General Assembly ang pagpasakas ng kaso sa mga ginreklamong opisyal sang among kooperatiba. I don't know for what reason naging kuha nila na ibang gindala nila huli, ibang yung gisi nila. Among gani, we talk among ourselves about if we cannot get them through their loans or PNs or civil collection, we will go with them criminally. We have the checks issued in their name and there is nothing to support it. Mapuso makiksapol naman ang Department of Public Works and Highways Region 6 sa Bureau of Design angot sa pag-umpisa sa rectification sa Ungka Flyover. Suno kay DPWH 6 Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel, magapadulong ini sa Central Office sa Gudisoryahon ang mga taga-Bureau of Design kag third-party consultant para mahibaluan kung saan maumpisahan ang pagkayo sa flyover. Nahibaluan nga natapos ang serye sang dynamic load test sa flyover sa nagligan niya semana. Kagang resulta ang iga-submit sa ahensya sa ila Central Office. I will be seeking dialogue sa aton nga Bureau of Design kag sa third-party consultant kung ano ang aton pwede mahimo pending request naton isang release of funds kung saan o makasugod ang rectification work. So ma-discuss kami anay. May tampa na nga nabaton si Faith De Silva halin kay Barbie Forteza sa trailer pa lang isang maging sino ka man. Si Faith ang magadala sa karakter ni Betty nga mangin upang sa pagpalanggaanay ni Carding nga si David Licauco kag Monique nga si Barbie Forteza sa action drama series.
Pero handa ko na si Faith nga mabash, ilabi na sa mga Barda fans magud sa iya role bilang kontrabida. Isa sa makabig nga biggest actresses ang iya henerasyon si Carla Abellana bangod sa iya abilidad sa acting. Pero gin-reveal ni Carla recently sa iya IG post ang iya pamaagi sa pag-memorize ang script. Pinaagi ni sa pagbutang sa Manila paper. Ini kuno ang way ni Carla para mas matandaan ang mga linya. Ang life kuno bilang artista sa likod ng camera ay nilahog-lahog bagay nga gusto giniya i-share sa mga fans. Ginpakigbahin naman ni Bea Alonzo nga invited sa ila kasal ni Dominic Roque ang social media star nga si Bretman Rock. Personal niya nga na-meet ang social media star sa Taguig City. Sa iya vlog nga Tipsy Q&A, gin-reveal ni Bea kung paano sinigin-imbitar si Bretman. Mga puso, lagaw ta, manami ba lang view ang ginapangita mo, pwede mo gid padulungan ng lighthouse sa Barangay Kulasi sa Rojas City sa may Capiz. Nagikan sini, ikaw ang malingaw sa talanawon sa kadagatan kag ang mabugnaw nga hangin sa palibot. Mga perte, mahapos lang magpadulong sa lighthouse, pwede mag-agi sa Kulasi Port. Apang sang mamaluyag sa adventure, may isa man kalagyan nga pwede mag-trekking sa sulod sa Ginabulubanta 30 minutes. Medyo makapoy pero ang kabaylo bastante ngitiyon para sa selfies ka group pictures. Isa pagid sa mga atraksyon sa pagdulong sa lighthouse ang station sa La Crosse nga maagyan pakadto dire. Sa issues ng joint venture agreement, may mga palamangkutanon pa nga nagapabilin. Apang sa karon mga puso, may desisyon na ang mayorya kag ini ang maathag nga nagapabor sa mga deal. Apisar may proseso pa man nga dapat agyan, dapat na siguro nga hatagan sang ligwa ang pagbago kay abo man sini ang katuyuan sang kalabanan sa aton. Sunugani mga kapuso kaya na US Senator Jess Jackson. What we have to be judged by is the work we try to do. It's public service, not perfect service. Maraming salamat sa pagtutok sa amon diri sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami halin Lunes tugtog Biyernes. Makimo ninyo malantawin ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe syempre sa aton official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako si Iren Prietos, bugos niyo pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!